ko, diba? I never stop working. And pag passion mo talaga, hindi ka nakapagod. I love my job. I love acting, singing. I love our entertainment industry. Siguro it so happen na, alam mo yung destiny, yung tinatawag natin destiny. Pag destiny mo, walang makakapitin sa'yo. And ako kasi bawat galaw ko, I ask for a sign. I ask for a sign. And yung sign, si Ate Sara yung dumating. Oh. Yes, oo. Kasi hindi ako basta-basta nag-desisyon dahil hindi naman, alam naman natin sa showbiz industry, magulo na rin. Pero nasanay na tayo, pero kahit magulo, at the end of the day, pamilya tayo eh. So, ganun din sa public service. Ang public service kasi, iba din yung saya at natutulog na nararamdaman mo pag nakakatulong ka. So, I think, I think ito na yung calling ko. Pasukan yung public service. Hindi ko nadadayan yung edad ko. I'm already 45. Wow. So, minus 10. Minus 10. I'm already 45 and I want to help more people para mas lalong maraming matulungan. And yun nga, lagi tayo nag-ano nag-volunteer and sumasali, cooperate sa mga foundations. Nakasama na rin ako nakasama na rin ako sa St. Gerard Foundation. Okay. And doon kami nagkakilala ni Ate Sara. Yes. At Sarah, sorry, just like Ara, napakabaguhan mo rin sa ano. Pero sabi nga niya, wala sa kalintingan niya yung dami na natulungan mo all these years, Pasig. Why enter the public service considering you are a successful businesswoman? Actually, I've been frequently asked that question. Bakit ka tatakbo? I think I can share my skills, my experiences bilang isang ina, isang negosyante, at isang asawa. Kasi syempre not everything is by the book. Minsan you need life experiences to be maging isang magaling at magandang leader. Charming. Ate Sarah, she's really pretty. So, she's not gonna get your age niya. 45, 40, 48. Okay, I think we are ready with the first. Tita asked her, she would always ask the best questions, maniwala kayo. And that's why I'm giving the microphone to Tita Aster Amoyo, who is also sa 40s din. Charot! Love you! Love you, Eric. I love you, AJ. Honestly, nakaka-amaze, or is it the right term? Kasi we are right in front of you two beautiful ladies. Pareho ang sinabi nyo nga na may pinapasok kayong bagong journey sa buhay nyo. Uulitin ko yung sinabi, yung unang intro nga ni AJ, sabi mo, bakit mo kayo pinasok itong public service? Kayong dalawa. This question is for both of you. Bakit nyo pa pinasok ang public service? Considering that you are both successful sa respective careers niyo. Bukod dun sa sinabi kayo, sinagot mo na. Bukod sa calling, ano pa hours? Sa skills? Kasi Ano pang ibang consideration? Ako, katulad na sinasabi ko, aside sa calling, I prayed for it. I prayed for it. Mga 3 months, 3 months akong nagdasal. Itutuloy ko, kasi lumabas na yung sign. Aside sa sign, I prayed for it non-stop. Kasi syempre, may pamilya din tayo. Alam natin na politics is magulo. But I think if you have a pure heart,
help. Alam mo yung, gusto ko kasi magpabago ng buhay. Marami na akong nakitaan, and hindi lang sa mga nakakasalamuha ko. Even sa showbiz industry, sa atin, merong mga artista, merong mga kapwa press na nahihirapan. Ang bigat kasi hindi mo matulungan, ang bigat sa loob pag hindi mo natutulungan. So, I think pag pinasok mo yung public service, parang mas magkakaroon ka ng lalo ng authority at saka power to help people. Kasi ang ginagawa ko before, pag hindi ko kaya, di ba nagbebenta ako ng mga gamit ko, pangtulong, and yung, syempre may mga personal needs tayo, tapos may mga foundation na susulatan ka or mga politicians para makahingi ka ng tulong para dito sa taong tutulungan mo. Minsan hindi ka nababalikan agad. Ano gawa mo yun, Mars? Yes. Sulat? Oo, sumusulat ako para, kasi hindi ko naman kayang matulungan lahat. So, I also went to PCSO para matulungan tong tao na to. Yung hinihingi kong tulong, hindi para sa akin para sa ibang tao. So, parang inisip ko, finashback ko lahat ng mga, ba't hindi na lang ako tumakbo para mas lalo ko maraming tulungan. And mas may konsehal siya, may influence, kahit pa paano, baka mas pansinin ka. Kahit kasi syempre pag artista, hindi masyado. Oo, papansinin ka, pero pag nasa public service, yan, merong mga law kasi, di ba, merong mga program, may mga ganon na para sa mga politicians. So, I think I can help more people. So, let's start talaga eto, I think yung pagiging counselor, feeling ko marami akong matutulungan dito, lalo na sa Pasig. Lalo na nung bumaba ako. Naglilibot ka na. Last year pa po, July, August. Yan, mga August pa ako umilik na. Wow. Attorney Sana. you think there's joy in power? Kasi parang may iba ba bang ibibigay na kasayahan sa'yo? You're into para sa posisyon, para lalo makatulong. Sa akin po, I think na helping is just the factor. It's not the power, but the reach na kaya mo itulong. Kasi syempre tumutulong kami before sa Buanga, Iloilo, kasi contractor na kami. So, hindi kami nakakatulong kami here in Pasig, pero it's not focused. Parang we go around sa ibang kung saan kami may project, kung kami nagbababa ng medical missions, medical programs, tumutulong kami mga wheelchairs. And then 2 years ago, sabi ko sa asawa ko, baka pwede magbigay tayo ng wheelchair o ating yung mga medical equipment. Naging maayos naman. Kasi we coursed it through barangay captains, yung mga konsihal ng Pasig. Sila yung nanibigay kasi sila yung nakakaano sa constituents. And then, sabi ko pangarap ko magkaroon ng medical mission, which is nagawa namin. Dapat yung birthday ko last year, November, pero mas napaaga siya. May pa lang nagbaba kami ng medical mission. So yung reach sa tao, na alam mo kailangan nila ng tulong. Parang yun yung move pa rin para sa amin na to move forward, to keep going what we're doing. Ang swerte na lang, nakafocus na sa Pasig yung ginagawa niyo nationwide. Yes po. Kay Jay follow-up namin Sara. Kasi kilala na namin si Ara. Actually, pagiging public servant niya. Ginagawa niya ito kahit wala siya sa politika. One classic example niya dito kasi pagtulong niya kay sa veteran actors na si Deborah Sun, na pati yung bahay niya, yung condo niya, pinatitira niya doon. Nabibigay yung groceries
iba pa. So marami na yung ginagawa, marami na yung tinutulungan. Ngayon pa lang namin nakilala, Sarah. So, and we know for a fact that you are very, very successful businesswoman. Can you give us a little background about yourself more para makilala ka namin? Okay, so I am Cesara Rowena Vizcaya, or fondly known as Ate Sara. I grew up in the United Kingdom. Yes, I grew up in the United Kingdom. I studied there until I was third year high school. Then my parents, dito na kami pinaaral sa Philippines, so we could adapt the Filipino culture. And doon pa lang, bata pa lang ako, every Christmas, namimigay kami sa mga less fortunate than us. Kasi kahit middle class kami, syempre, parang pasasalamat sa blessings for the whole year ng magulang ko, which I have carried through nung nag-asawa na ako. Kasi ang bili ng daddy ko, kumita ka, kahit konti, matuto ka mag-share. And wala namang mawawala sa amin. Actually, napansin namin, kung nag-share kami, mas malaki yung bumabalik sa amin. So, yun, we just continued what my parents started. No, contractor din daddy ko. Lihitin mo akong taga-Pasig, Bangbang, etong barangay na to. Father ko was a former kagawad noong 1970s. So, tatlo kami magkakapatid. I was the only sibling na bumalik dito sa Bangbang kasi doon kami sa ibang barangay ng Pasig. So, ako bumalik talaga dito sa Bangbang. Mahal ko ang Pasig kasi sa totoo lang, pwede na kami mag-settle sa ibang lugar. Pero dito na pinanganak yung tatlo kong anak kasi yung panganay ko, siya yung namesake ng St. Gerard. So, yung St. Gerard, pangalan ng panganay ko anak. He was born in the UK also. So, yun, that's just a little something about myself. Self-made woman din pala to, Tita Asti. Ayan, no, congratulations. Sinabi mo you grew up part of your UK. Hindi ka ba British Nanahanap ka ng accent Ang talaga resident? Kasi nagiging question kasi yun eh. Actually, I still have my British accent. I can still speak in my tongue language, which I grew up with. Pero I am recognized Filipino, so all the privileges of one Filipino, I have the same privilege. Kaya I am allowed to run for any public position. With that, thank you so much and congratulations again pala. Thank you, Tita Asti. You always ask the best in this show. So I love you. Here's another question to another friend. She's a finalist in the Star Wars for Television Best Female TV Host of Maritas University, Rose Garcia. Vizcaya. Vizcaya! Congratulations. Rose Garcia. With your mama. Good afternoon. Ayan. Sure po ako maraming dito ako gusto din itanong ito. So, kinakawit ko na. Kumusta po? Kasi as you all know, Pasig is being governed by Cabinet Export Mayor dito. How was this planning or competing with you? Are you comfortable answering, Ate Sarah? Yeah. Okay. Oh, sweet. Actually, no, sobrang suntok sa buwan ang sinasabi nila kasi syempre, ang kalaban namin isang pader, isang soto. Pero syempre, we're taking our chances. No, and syempre, bilang isang lehitimong Pasigeno, at alam ko kung ano nangyayari sa paligid ko. At syempre, nakatira ako sa sentro ng Pasig. I think I have wag naman overconfident, no? Kinabahan mo yung I think I have a good, to compete. It's friendly competition. Election is just one thing, no? So, yun lang yung inaano ko na I want to enjoy what we're doing with the campaigns, going down. Kasi being a first time na papasok sa public service, gusto kong ma-enjoy lang yung makilala kong mga tao. And by that, siguro na natutuwa din ang mga tao sa akin kasi very excited silang makilala. Okay naman po kayo.
hard. It's definitely a different path from being in the private sector. Siyempre, nandun na madaming ibang mga bago sa akin. Like, I just can't go out, no? Or kailangan may kasama ako palagi. Yun yung parang naiba sa buhay ko. Being busy. So, kasi ang nangyayari, I still work. Hindi ko pwedeng pabayaan din yung company namin. So, multitasking kami. And syempre, isa din akong ina, so I have to make sure in the evenings I'm with my kids. Just like Rose, who is a mom as well. Correct. Anyway, thank you po. Ayan. Kay, of course, kay Ara. Ara, may mababago din ba kapag sa pag-aakit mo sa tuloy? Eventually, we... Ano yung mababago? Dapat walang mabago sa atin. Sa atin wala. Hindi. Of course, career, sa trabaho. Siguro, syempre, magpo-focus tayo dito. Meron lang ako natirang commitment na tatapusin after election. But I'll be focusing if binigay sa atin yung pagkakataon ang public service. I'll be focusing here in Pasig. Kasi ang ano namin ni Ate Sara, makita na ng tao na meron na kami na sa madaling panahon, meron na kami nabababang projects, may ginagawa na kami hanggat sa kaya namin maibaba na. Kasi syempre, life is too short, maraming, karamihan po dito, maraming may sakit talaga. Yun, so, isa sa nagustuhan ko, yung magkaroon ng free hospital dito sa Pasig. Okay. Thank you po. Thanks, Rosie. Ate Sars! Ate Sars! Ang daming tao on my way here kanina as early as what? 8:30? Ano po sila? Ano ba yung nagaganap doon sa lobby? Actually, it's yung ID card. It's a smart. Parang kasi, di ba, we really want to go. We make Pasig a smart city. So ID card siya na ang tawag dito, yung data na sorry. Yan, sample. Yan, ito yung sample. So, this is the foundation card. So, kinukuha namin yung data ng bawat Pasigenyo para halimbawa, nag-avail sila ng medical assistance, financial assistance, nebulizer, pag-glucometer, i-scan lang yung QR code para hindi ganun kahirap ang request. Parang walang paperwork masyado. Yes, less paperwork para kahit pa paano hindi napapahirapan kasi hindi ko government kumbaga, we're preparing kung palarin mong kami. Nagsa-start na kami na magparamdam kung paano maging isang smart city ang pamamalakad namin kung sa sakasakali. If I may comment lang yung tao mo kanina. Sabi ko, sana ganito lahat yung mga LGU staff na papasok ka, hindi ka wala parang lahat. Pero accommodating yung mga tauhan mo, nakikita ko how they assist mga elderlies, even the receptionist girl, she's very, very accommodating. Actually, yan yung number one kong billing na syempre from the private sector tayo, even though we would be in public service, wag naman tayo magbigay ng pampublikong Hindi porke servisyo. tayo magbibigay ng Yes, kasi kumbaga tag na yun sa pampubliko eh. Masusungit, parang ang hirap i-approach. Hindi kasi I work in customer service. So, syempre gusto ko na matuwa ang mga taong papasok. Hindi yung parang takot sila. Natatakot na nga sila syempre sa building ko. Oo. I-accommodate ba sila o hindi? Tapos pagpasok ang susungit ng mga tao. Hindi pwede sa amin. Sobrang pleasant, sobrang. I admire. The lady, sila ba yung mga naka-red kanina sa baba? Or ibang... Iba yan. Ibang pa set? Iba pa rin. Iba pa Yung sila. receptionist gusto ko siya. Okay, at this point, we'd like to hear a question from John Bueno. What isa sa mga responsible blogger friends natin yan. O, di ba? Hi John, kumagkaw. And good afternoon po, Ms. Sarah and of course Ms. Hazel. Siguro kay Ms. Sarah, hindi na po muna ang question ko.
I distinctly remember you also ran for councilor, like 2009, I think, in Quezon City. I'm from Quezon City, so medyo... Same district kayo ni Ara? Medyo different pa yung district. Hindi man pala eh. Charot lang. But I know the district that you belong to. Why did you like transfer districts, and nag-give up ka na ba sa Quezon City? Ganun po ba yun? Or... Oo nga, Mars, kwento mo. Paano yung naglipat from original Pasig, and then nag-QC, and then balik sa roots Yes, mo? you can transfer, you can register naman anytime you want. You can transfer. Totoo naman. Oo. Yung sa Quezon City, sobrang tagal na yun. So, dalaga pa ako, wala pa akong anak. And because you all know that my biological dad is from there. Sabi ko nga, siguro inano talaga ako na sa hometown ko, dito sa Pasig. At saka, iba yung pakiramdam ko pag bumababa ako dito sa Pasig. Kasi ganun siguro pag hometown mo. Kasi dito ako lumaki eh. Dito ako lumaki. Hindi talaga ako lumaki sa... Kasi nakilala ko, alam ng tao na nag-QC ako, artista na kasi ako. Pero nung hindi pa ako artista, Pasig is my home talaga. Oo, kaya minsan, binabalik ka talaga sa roots mo. Yung heart ko nasa Pasig, kaya nag-decide ako na if magra-run ako, I think dito sa Pasig. Hindi, sa Quezon City, siguro, hindi siguro destiny. Yeah. But you didn't give up on Quezon City politics per se? Parang give up na siguro, na kasi andito ako sa Pasig eh. Kaya nga sabi ko, iba yung joy na pag bumababa ako dito sa Pasig. Because I think, kasi nga ito yung hometown ko. Everywhere I go, nakikita ko yung mga kababata ko, yung classmates ko, yung ninong ko. Pero pag sa QC, wala akong makitang mga kababata ko. Kasi doon na naging trabaho mo, first ABGMB, ABS, so Oo, talaga yung doon kasi, yes. Diba? Pero sa ano talaga, sa Pasig, even classmate ako ng mommy. Tahanan talaga. Tahanan talaga, as in talagang from your roots, mapalola, mapamami, mapatita, ganon. Talagang nami-meet ko sila, nakikita ko sila. And because of family connections, you see that you can do more in the city. Yeah. Thank you so Thank much. you. Thanks, John. Next question is for Miss Sarah. Of course, ate. Of course, Maka-ate naman ako, eh, tanda ko sa kanya. Miss Sarah, of course, you also grew up in Pasig. What are the most pressing matters do you think is in this city? Right there. Yes. Okay, so I think, syempre, I grew up in Pasig. I studied here third year high school. Dito rin ako nag-college. I think for now, the pressing matter here that kailangan talagang ma-address is healthcare. Sobrang medyo kulang ang healthcare system natin here. Which is we are addressing parang band-aid solution lang through our medical missions. So talagang yun yung isa sa mga priority projects namin na if ever palarin na kami, hospital talaga aayusin namin. So more of like a city hospital. ganun. Yes, a city hospital wherein hindi nag-aalala ang mga Pasigueño na kailangan nila magpa-CT scan sa labas, sa MRI sa labas. It's inside the building already. Hindi nila kailangan magpa-laboratory sa labas kasi nandun na rin na ma-facilitate at ma-accommodate. Kung ano yung isang private hospital, I think we can do that here in Pasig for a public hospital. As well as giving Pasigueños the zero bill that we are aiming for the hospitals here in Pasig. There are,
zero billing. Kasi we were inspired by Governor Tamayo of South Cotabato, which is a province, no? Probinsya talaga. There, talagang zero billing sila. So, walang binabayaran ng mga constituents nila. As well as, may nakausap din akong public servant sa Iloilo. Sa kanila din, zero billing. Ganda naman. So, I think here in Pasig, we're ready to do zero billing kasi progressive city yung Pasig. There are also existing hospitals in Pasig. Is the plan also doing that in the same Yes, manner? definitely, pero upgrading or improving the services that are already there. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Alright, thank you. Ate Sars, nakwento sa akin ng colleague natin na si Romel Gonzalez. Napanood daw niya yung life story mo sa Minute K. Dito daw, kaya familiar Yes, siya. here, dito siya shooting yung Ang reality. ganda-ganda rin ng kwento ng buhay mo. Yes, thank you. Keep sharing po yung formula. May formula ba sa gano'n? May ano? Formula sa success ng ano na. I think ang success, I think the key to success talaga is learning to share your blessings. Kasi, ang katwiran ko, pwedeng kunin ni Lord yan tomorrow eh. Pwede kang back to zero where we started from before na nung kami mag-asawa. Pwedeng kunin ni Lord yan anytime. I think He made us instruments para makatulong sa less fortunate din sa amin. Kasi alam namin kung ano maging mahirap. So, yun na, sinishare lang namin. Alright, thank you. Mukhang nangangayayat ka na. Mahirap ba mangumpan niya? Mukhang, ano ba yung bakit ang sexy-sexy mo? Alam ko naman, ang ganda naman. Pero, stressful ba mangumpan niya? Pumunta ng grassroots? Hindi Libot? naman. Before naman ako mag-campaign, talagang nag-start lang ako ng healthy lifestyle. I watch what I eat, yun. Kasi di ba, pag pabata tayo ng pabata, di ba? Kailangan natin, iniingatan na natin yung mga kinakain natin. So, nagbawas tayo ng carbs, low carb. Yun. Na-achieve naman. Kaya mataas ang energy mo kasi nagka-fasting ka rin. Oo. Yes, eh. Yeah. Parang ako daw. Ikaw sa sarili. Okay. Pero hindi ko kaya yung ginagawa mong 72 hours. May himatay na ako habang umiikot kami ni Auntie Sara. Hindi ko kaya. May formula for that. May formula. May formula din. Okay. I'd like to hear from the earliest bird today. She was here as early as before 10 a.m. Feeling ko nga may award daw siya ngayon eh. Ate Pilar Mateo, Ate P, may questions ka? Sige na please. Ang dami mong tanong kanina. This is your chance. Di ba na-impress tayo pagpasok pa lang natin Oo. dito? It's so posh. Saan ang gagkaanin ang inspirasyon na to? Lovely, sabi nga, di ba? So, ang tanong ko lang, dito, nagkasundo ba kayo ni Ara sa pagiging feng shui, ano niyo? Kasi parang Ay, mukha. everything around here is talagang sinusunod mo pa yun. Isa Ara's kung soy girl na ano, mahilig. Ako napakahilig niya. Sa charms. Yung charms ko. Actually, even sa old building namin, which is across the road, ano din siya, half house, half office noon, hindi na lang nagkasya yung mga empleyado, kaya nagtayo kami ng ganito. Pero we started parang 12 years ago. Kasi pareho kami ng husband ko, Year of the Dragon eh. So, parang tinaray lang namin. And then, parang isa siya sa ingredient na yung positive vibes. Talagang totoo pala. Si Ara, nagka-drive pa kayo ni Ate Sara dahil sa Did you talk about it? Na you're into mga charms, ganyan, Kasi laki-laki. talaga naniniwala ka dyan eh. Hindi masyado, pero pag nakikita ko, ay, ang laki ng ano yan, like yung statue na, ano tawag doon? Meron ako noon, pero, Buddha. General Kwan. general one, ganun lang yung sa akin, yung sa kanya life size. So, nakikita ko yung collection nila. Wala namang masama na magpa-feng so, pero hindi pa kami nagchichikahan about sa feng shui din. Okay. Isa na lang question for Ate Sara. Handa ka na bang bumangga? Sabi nga nila parang ang hirap ng gagawin mo kasi pandemic habang. Gaano ka kahanda? Kasi di ba marami ka ring bashers, maraming mga komento.
try to avoid social media, reading any comments, para I can always project sa harapan ng tao, positive vibes na. So, ang punching bag is my husband. So, siya na yung sumasalo. Yeah, siya sumasalo lahat ng mga negative comments, no? And totoo, padero yung pabanggain namin. Pero, like I always say, pag nagsispeech ako, win or lose, pero win sana, no? Winner pa rin kami at the end of the day. Why? Kasi ang dami namin natulungan na tao. Hindi mapapantayan yan sa any politics. Kaya parang winner na rin kami kasi at the end of the day, ang dami namin it's satisfying na makatulong ka sa kapwa mo. Thank you very much. Thanks, Ate P. We will entertain mga 2 to 3 more questions. The first of the 3 will come from before si Alan Sancon muna tayo. Alan, alam ko, gusto mo magtanong. We also ask the best question. Pressure. Congratulations, Ara. Maraming natuwa, pero maraming nilulungkot siguro, lalo na yung mga fans mo. Napapasok ka ng politika. Kasi parang, syempre matala ka na makikita on television, di ba? Or on movie. Pero, ikaw ba personally, meron kang, kumaga, target na after na magawa mo yung part mo, back to showbiz ka fully? Or talagang tuloy-tuloy yung pagpasok mo ng politika na higher position, parang ganyan. Ganun na ba kalayo, Mars? Yung plano mo sa public service, politics? Hindi naman, kumbaga, ang showbiz, andyan yan eh. Hindi mawawala Kung yan. ibigay ni Lord na manalo ka, Siyempre, mag-focus tayo dito. Pero katulad nga ng sinabi ko, meron pa ako kasing movie na hindi natapos. Tatapusin siya after election. Pero madali na gawin ng isang movie ngayon eh. Hindi na katulad noon na 8 months kung tapusin, di ba ngayon? Ilang days na lang matatapos mo na yung isang movie. Tatapusin ko na yung contract. But pag nabisi na ako dito and focus, magagawa naman ng ano yan, kunwari if there's really a good offer na parang si Ninong Vilma, di ba? ay oo. Nakakagawa rin siya ng movie once in a while kahit nung nakaupo siya. Pero nakafocus siya sa public service. So siguro, baka ganun, we'll never know. Bahala na si Lord, pero magpo-focus ako sa public service pag tayo'y nanalo. Of course. Speaking of si Ray Pumalay, made it. Hi, Ray! Oo, nakita ko na nga si Ray eh. Hi, Ray! Oo, he made it. Okay. Ayun na po, thank you. Okay ka na? Uy, dati lima ka magtanong. Maraming magtatanong. Kilala mo. Okay, another person na kaibigan natin. I'm honored seeing him today. Archie Liao! Hi, Archie. Maganda ba tanong ni Archie? Tayo ka naman. Namiss ka pa sa mga programa niya para sa mga kasileño. Nailatag din yung parang programa niya sa mga special children. Ito ba yung something na napag-usapan niyo kasi yung kapatid niya sa special Yeah. Another piece of a special child na may special needs. Was it a common thing for you both about Actually, no, common sa amin, if Miss Ara has a sister na may special needs, all 4 of my kids were clinically diagnosed with ADHD. So, medyo very close to our hearts ng mga PWDs na makabigay tayo at makababa ng programa. Kaya number 1 sa amin ni Ate Sara yung PWD dahil nga sa mga kids niya. And ako nga, dahil kay Nina, kay Baching. Di ba kasi kaya ako nagkaroon ng foundation and nagkaroon ako ng advocacy and kaya ako nag-start din tumulong because of my sister. Yun. So common talaga na. Innate yata kay Ara talaga yung puso para sa mga child with special needs. Okay, go ahead. Yeah, good luck. You're good? And for the last question, I think si Wendell. Wendell, magandang tanong. Ano memorable to? Ayan, si Wendell, na-miss ko to eh. Puro vlog na lang to ng vlog with Tita Christy.
Christy and ano eh. Hindi may tanong lang ako kay Ate Sara. Kasi, Close. karata na ano, social warrior mo. Tuwing magbukas ako ng Facebook, mukha na talaga. Yung dami na nagtutulungan dito sa Pasig. Oo. Talagang matindi ang campaign sa amin sa social media. Ngayon eh, kaya ako nga parang gusto ko na din lumipat dito sa Pasig, di ba? Parang, Bibili ka ng property dito. ay, hindi naman. Puro pa lang. Ano pala? Pero ang tanong ko, sino ba talaga yung lagi na sino yung talagang nag-post sa'yo na talagang namamura? Kasi sabi mo Di ba yung installation? di ba sabi mo kanina, eh, pader ang binabangga mo. So kailangan yung armas mo bakal para matumbay pa. Uy, ang lino magkwento ni Wendell ngayon. Pag sa vlog ni Tita Christy, malabo. Ngayon, ang lino. Thank you, Wendell. Ang ganda ng tanong. Kasi, who do you look up to, Ate Sara? Isa sa mga inspirations ko, of course, was the former Prime Minister Margaret Thatcher, or the Iron Lady kung tawagin sa UK. Sobrang na-improve niya or yung mga laws sa UK, halos sa kanya nanggaling na ini-improve na lang along the way. Pero ang nasa likod ko talaga, or talagang nagpo-push sa akin, or talagang nakasupport sa akin, would be my husband. Talagang siya yung bato ko, or yung bakal na sinasabi mo na nasa likod ko. Ara, you have something to say? May question ba kay Ara? Okay. Kasi di ba, ang daming... Gulo? Ang daming naipata ni Ara eh, di ba? From Marikina, Quezon City, sa Pasig. Dito ka naman talaga for good sa Pasig. Yes, oo. Kasi yung bahay naman namin dito sa Pasig, hindi naman nawala. Andito lang talaga. Oo. Our ancestral house. Wala na yung sa Marikina, naundoy na, di ba? Ay, correct. Oo, binenta na yun. Si Mami okay naman na. Nakalabas siya bago mag-New Year. She's 77 years old now. Kaya sabi niya, at the same time worried siya, but happy naman siya dahil maganda naman ang naririnig niyang feedback dito sa ginagawa ko. Mars, sa lahat ng ito, thank you, Wanda. Sa lahat ng ito, sino yung role model mo when it comes to public service, politics, amateur ka pa lang, pero yung puso mo parang senior na, di ba? Yung puso mo sa pagtulong, ang dami. Gusto mo isa-isahin ko yung mga tinulungan mo? Wag na. Kasi bata pa ako, napapanood ko si Oprah eh. Si Maring Oprah? Oo. Di ba, si Maring Oprah. Di ba sikat na sikat yung show niya dati? So, napalakihan ko yung panonood ng show niya. Yung ginagawa niyang pagtulong. So, parang na-inspire ako doon. Dala-dala ko hanggang sa naging artista ko. Yun. Ang well-rounded din ni Oprah, no? Oo. She's into helping, she's into... Okay. Yeah. Anything local or... Local... si Oprah talaga ever since... Hindi local Oprah na lang, sino ba local child na? Oo, pag tinatanong ako. Pero syempre, kung sa artista from artista na naging public servant, si Ninang B, kasi marami din siyang natulungan. Oo. Kasi di ba si Ninang B, nagpa-sexy din siya, di ba? Tapos napunta rin yung yung career niya sa public service. Alam mo, Mars, ako naniniwala ako, regardless kung artista mo hindi, pero kung mabuti ang puso mo, deserve mong tumakbo. Totoo yan. Pag-industriya ako, naniniwala ako. Isang buti rin ang puso niya. Yes, oo. Activity. Kakatuwa na. Yeah, kaya nga sobrang grateful ako sa mga nagpunta talaga dito. Alam niyo yan. Love ko kayo. Mel, thank you for mounting this, for organizing. Lolokoy ko nga si Mel eh. May nakalimutan siyang invite. Si Tito Leo.
Padala na lang daw. Sila ay tabu. Oo. Sayang hindi niya naabutan tong Pero grabe. journey ko na to. Grabe ang tulong na ginawa mo kay Leo for the last 3 decades, man. Andun siya sa Loyola. Oh. Oo, binigay mo daw isang slot ng na you own na Yes, oo. Ayun. pinapa-operasyon din sa mata ito. Countless the people. Okay, at this point, paprangkahin ko na kayo. Kaya bukod sa pasasalamat ni Ara ito, at makilala natin ang kanyang bagong ate, kaibigan, hinihingi na lang daw po ni Ara at saka ni Ate Sarah ang suporta niyo. Ate, how can we help you, your media friends? Paano ka namin matutulungan sa journey mo na ito? Actually, ito, yung ganito, yung get-together na ganito, sobrang nakaka-appreciate na you make time to come listen and get to know isang simpleng Ate Sara kung sino talaga ako. So, ito yung help na ganito, okay na to. Masaya yun. For those Pasigueños na nagbabasa ng blogs and columns na nila, ano ang makikita sa balota para maiboto ka? Sorry. Okay, nakalagay dun sa balota kasi actually parang deja vu, coincidental. Pareho kami number 2 ni Miss Ara sa balota. So, sa akin nakalagay parang Sarah without the H. Sarah, St. Gerard Conf, Vizcaya. Okay. Hindi wala naman nickname ano? Wala na. Actually, Sarah is my nickname. Kasi yung full name ko is Cesara. Again, parang Cesar na lalababa. Julius Caesar. Para strong daw yung name ko. Para si Caesar Batingan ng 25. Thank you. We heard you. And thank you na na-meet ka namin, Ate Sarah. And of course, you're another empowered woman na magiging ka-teammate mo, our dear friend Ara. Anything to say to our vlogger friends for coming today? Yes, yun. Grateful ako na pumunta kayo dito and get together natin to and para magpa-thank you sa inyo dahil sinamahan niyo ako for 32 years. Wow. Sana samahan niyo kami dito sa journey na bago kong papasukin. And syempre, very proud ako. Gusto ko makilala niyo kasi si Ate Sarah. Kasi nakita ko yung puso niya. Oo, yun eh. Dami na natutulungan. Sobra yung sa babae, nakita mo, wala yan. 1/4 lang yan. 7 a.m. to 5 p.m. daw yan eh. Araw-araw yung pila. Kaya ako na pa-join sa team niya, sabi ko, grabe. Ang laki ng heart niya. So, if I will join, mas marami kaming matutulungan na tao. Alam niyo naman niya, kilala niyo naman ako, di ba? Hindi ako sasama sa tao hindi ko kilala ang puso. And you know me well. So, sorry nag-iyak ako kasi grabe talaga. Grabe, daming natutulungan, umiiyak na tao. And kasi nawi-witness ko lahat eh. Nawi-witness ko. Kaya sabi ko, kailangan makilala ng entertainment press to si Ate Sarah. Isang kakaibang babae, di ba? Kakaibang tao. Minsan kasi the more na yung mga simpleng tao lang, yung mga simpleng tao, hindi na i-expose yung ginagawang kabutihan ng tao, di ba? Parang very proud ako sa kanya. Kaya gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Yun lang. Introducing her to us. Yeah, gusto ko siyang pakilala sa inyo. Para, kasi si Ate Sarah, kahit hindi kayo taga-Pasig, meron kayo matatakbo. Pag nasa Mega Mall tayo, takbo tayo dito. Hindi, Ano yung district to? napakabuti nilang mag-asawa. Sobra. Oo. Mas ano yung nasasakupan mo sa 2? Like, District 2 is 8 barangays. Wow, madami. Santolan, Manggahan, Rosario, Pinagbuhatan, Very San Miguel. productive.
De La Paz, Santa Lucia, may bunga. Wow. Oo. Maganda pala. All the big barangays. Lahat ng ang registered voters ng District 2 is 286,000. By heart, alam na alam yan ng Ate Sara. Ano yung bawat single, Yes, ang Pasig has 30 barangays, all in all. So, 22 barangays in District 1, including the Barangay Ugo, yung mga capital Ilang commons. districts ang Pasig? 30. So, 2 districts, Ah, but so 30 nagkaka- barangays. Districts 2. 2 districts, but 30 barangays. Wow, lupit din pala nung second and first district. No? Okay, someone was moved by your statement today. Here's the answer for her really last question. Actually, this is not a question, AJ. Okay, sorry. This is for Sarah. Back to Sarah, si Ara. I remember during the last week of Leo Bukas, nagkakwentuhan tayo doon, and there was a certain project na gusto mo or gusto nating simulan for the media, for the entertainment media. Even when mapupo ka or manalo ka, pwede mo ba ituloy? Kasi nobody has initiated kasi. Is it okay to divulge kung ano yung napag-usapan nyo na parang kayong dalawa lang yata nag-uusap? Hindi, sino tayo? Si Tita Julie din di ba kasama doon? Julie, Nag-usap tayo. Tita Si Julie, who else? Ate Pilar, andun din yata si Boyle, andun din siya. Sino ba? Tatlo tayo nun tatlo kayo nun. Hindi, wala siya nun. Wala pa tong wala pa sa tong Pasig. Wala pa sa plano. Di ba, Tita Julie, naalala mo yung para sa media, yung gagawin ko for the media? Oo. Yes, At Tito Fernan. Si Tito Fernan, di ko sumali Miss sa F. Si Miss F. Ito yung kasi nga malapit nga ako sa inyo, and because of what happened also to Tito Leo. Kasi Tito Leo, bukas, is my PR who handles me since I started from my showbiz industry. Talagang wala kaming iwanan. Ano po yun? PWD. PWD siya. So hanggang sa binawian na siya ng buhay. So yan, hindi ko po siya pinabayaan. Alam niya na lahat yan. So sabi ko, habang nasa way, sabi ko, alam niyo, na ko sa mga kaibigan natin, dapat magtayo na tayo ng party list para sa mga press, di ba? Tita Aster. Hindi lang nag-push through kasi nga na-busy. So siguro, Tita Aster, etong way na to, kahit counselor ako, kahit hindi party list, itutuloy ko yung kung ano man yung pwedeng matulong ko sa media para sa mga press. Pag-usapan po natin yan kung paano. Baka ito po yung way, yung pagtakbo ko dito sa Pasig. And hopefully when Ate Sarah wins, baka naman she'll be a partner. No? Yes. Magtuloy nyo, parang Oo. more the better. Baka ito yung path. Kasi naniniwala ko dun pag may goal ka, pag may gusto ka, at nandito sa heart mo siya, meron siyang ibang way, hindi man ito party list, pero idadaan ka muna sa ibang destiny, and then somehow, dun pa rin ang ending nun, ang uwi nun, yung intention mo, yung goal mo to help the people, and yung yung pinlano natin nun, matutuloy pa rin. Umiba lang ng direction. Pero pwedeng dun pa rin ang balik. Yes, dun pa rin ang balik. And malay niyo po, etong journey na to kasama na natin si Ate Sara. At Tita Aster, second nominee na yan. Hindi, alam mo AJ, just for everybody's information, kasi aminin na natin, marami tayong mga kasamaan sa industriya, sa mga taga-media, na walang-wala talaga, nangangailangan ng tulong. So, this is the very reason kung paano ito nabuo. Actually, very casual conversation lang that we had. Pero I think someone has to initiate
at kung sakasakali mang masisimulan to ni Ara, I think this also places. Okay. By June, exportable na si Ate Sara at si Ara. Mag-meeting tayo sa Mega Mall for that. And with that word from our dear kaibigan, Ate Sara, would you like to say it for the last shot na bago pagbigay kay Ara yung pasasalamat? Nasabi mo na. Thank you pa nga ba, Ate? Thank you ulit sa press na that took time na to come here and get to know me as well. Sobrang thank you din kay Miss Ara para naiharap ako sa inyo. No, sana, I hope na kahit pa paano na deliver ko naman na Of course. Thank you, Ate Sara. Thank you also. Oh, she was impressed. Tita asked her. Anything more, Mare, Ara? Wala, alam niyo yan. Mahal ko kayo kasi yung pagpunta niyo nandito na-appreciate ko. Sobrang si Ana. O hindi, kasi talaga, mahal ko kayo eh. Ang maganda kasi dito sa Team Kaya This, lahat talaga ng sektor, tinatap namin. And sabi ko, dapat hindi makalimutan ng entertainment press. Thank you for Kahit always. hindi kayo taga-Pasig. Thanking of us, the entertainment people. Thank Yeah, you, Ara. welcome. God bless you in your journey. And Yes, of course, thank you. Kayo na bahala. Kayo na bahala sa journey namin. Hindi kami imanes. Oo, sila na magmamarites. lahat ng ingay gagawin namin for Kayo na bahala magmarites. Kayang-kaya nyo na yan. I love you guys. Okay, enjoy the rest of the Monday afternoon, everyone. Ayan, you may have your photos taken with Ate Sarah and Ate Ara. Ayan. Photo op ulit. Sige, ay gusto lang mag-mingle. Hi, Ray. Ayun, puso. Ayan. Guys, introduce yourself. Ano naman